Biyernes ng hapon, punta ako ng grocery. At maganda-ganda ngayon kasi pinag-overtime kami ni boss bukas. Halos maghapon ako bukas overtime, babantay ng GPS. Medyo lumalakas yung company ni boss ngayon, kaya syempre medyo titibadin tayo sa sweldo. Ganun lang talaga ang mga company dito sa South Korea. Punta ako ngayon ng grocery. Bukas walang kantin, hanggang Biyernes lang ang kantin, kaya walang libreng pagkain kahit may pasok, pero okay lang yun. Ang importante may overtime. Yan talaga yung nakakapagpalaki ng sweldo mga kabayan dito sa South Korea, kapag may overtime. Baka makapagsigang ng manok. Una kong bibilhin manok. Grabe pa rin ang lamig sa labas. Lakas pa ng hangin. Dito na tayo sa manukan. Ang bibilhin kong manok mga kabayan na yan lang, yung purong laman lang. Pag yung isang buong manok kasi nalalangsahan ako. Ang bibilhin ko lang itong laman. Marami namang pamimilihan dito mga kabayan. Mayroong yan, may mga paalang, yung hita, tapos yung buong manok na ginayat-gayat na. Pero ito lang yung bibilin ko, yung laman lang, parang pitso. Tapos bibili ako ng gulay. Sana ang gulay, ayun, ito lang. Yan, yung gulay na to ay 1,481. Tapos itong manok mga kabayan ay 7,000 won ang presyo nito, laman lang. Ayan, 400 grams. Tapos hahaluan ko ng mushroom. Yan, sinigang na may halong mushroom, di ba? Kanya-kanyang invento lang ng luto yan. Para medyo lumapot yung sabaw, hahaluan ko ng mushroom. Magkano ba itong mushroom na to? Ito na lang. Ay, hindi mo na ako bibili ng saging. May saging pa ako ron, bumili ako kahapon, nung isang araw. Yung mushroom din na bilog, yan. Pero parang mas masarap to eh. Medyo mahal nga lang. Tapos bibili ako nito, itong yogurt na apple flavor. Ang presyo niya ay 3,981. 6 na piraso na to mga kabayan, itong yogurt na to. Meron kasi siyang vitamin D. Kailangan ko ng vitamin D. Tapos bibili rin ako nito. Ay, naka-sale naman siya. 4 na piraso itong mga kabayan. Gana chocolate milk. 4 na piraso, naka-sale naman siya. 4,981. Ayan. Masarap itong mga kabayan. Bibili tayo ng tinapay. Masarap to pag palamanan ng may star margarine kasi ako dun sa bahay. Dala ko pa galing sa Pilipinas nung nagbakasyon ako. Marami na to mga kabayan. Ang presyo niya ay 4,500 won. Okay, ito na lang yung bibilin ko mga kabayan. Uuwi na ako para magluto ng sinigang na manok.
Tapos na akong bumili dito sa kabilang grocery. Pupunta naman ako dun sa kabilang grocery para sa red wine. Shot pa rin tayo kahit may pasok bukas. Wala namang problema. Kahit anong oras naman ako mag-umpisa bukas. Wala namang problema. Walang oras ang trabaho kapag Sabado. Dito na tayo sa red wine. Dito tayo or dito? Dito na lang tayo. Sa 7,900. Medyo mas masarap kasi yung lasa nitong red wine na to kaysa dito. Ito na lang bibiling ko. Kabili na ako at uuwi na ako. Lulutuin ko na itong sinigang na manok. Laman lang. Luto tayo ng sinigang na manok na patsamba. Nagayap na ang gulay. Tapos meron tayong mushroom. Tapos sinigang mix. Tapos sibuyas. Yan lang. Lagyan ko ng kunting nor para malasa. Yan yung manok. Gagayatin ko pa yung manok. Lagyan ko na ng sibuyas, saka konting asin, saka yung nor. Tapos pag kumulo yan, ilalagay ko na yung sinigang mix. Nalagay ko na yung gulay. At maya maya ng konti, kunting kulo lang, ayos na to. Dali lang maluto yung gulay na yan. Okay. Ito na yung niluto ko kanina mga kabayan. Ayan. Nagpalapot yung mushroom ng sabaw. Lutong tsamba lang yan. Tapos nagluto ako ng pancit canton. May saging. Tapos yun na yung red wine. Habang naglilibang, manood ng pelikula. Medyo social tayo ngayon. Itong tagayan na to ay bigay ito ng company. Bagong pelikula mga kabayan. Yung Shelter. Inabangan ko talaga to. Tapos may isang kabayan nga pala tayo na nagtanong. Ang sabi, kung kakayanin daw ba yung taglamig dito sa South Korea kasi siya ay lamigin. Isipin nyo na sa Pilipinas siya ay lamigin. At ako ay lamigin din ako, mga kabayan. Alam nyo na medyo may edad na. Pero wala namang problema kahit ikaw ay lamigin dyan sa Pilipinas, madali kang lamigin, wala namang problema yung pagdating dito. Kasi meron mo winter jacket, pagdating ng winter, may winter jacket, pwede ka mag-bonnet, pwede kang magsuot ng marami ditong nabibili ng panlamig kasi nga may winter dito sa South Korea. Makapal na pantalon. Paglalabas, huwag niyong kakalimutan, lalo na kapag winter, ang winter jacket. Importante kasi kung hindi kayo magsusuot ng winter jacket, hindi talaga kayo tatagal sa labas kapag winter. Sapatos, kaya naman. Wala namang problema. Saka unang-una, pagdating sa pagkain, kailangan, kung kayo ay lamigin, pwede rin kayo uminom ng mga vitamins. Marami namang nabibili dito sa South Korea. At kumain ng prutas,
Huwag laging mga dilata, lalo pag winter. Pagkain namin sa kantin kapag yung taglamig, merong baka, baboy, tapos may mga gulay. Saka dito sa South Korea, lahat ng bahay dito ay may heater. Kaya walang problema kahit taglamig, may heater ang loob ng kwarto. Saka ang shower ay may heater din yan, yung tubig. Kaya walang problema kahit maligo ka ng winter. Yung iba dito nagsasabi na hindi raw makaligo kasi winter. Bakit hindi makakaligo? Baka kinakatwiran lang nila na hindi sila makaligo kasi winter, dahil ugali naman siguro talaga nila yung hindi naliligo. No, di ba? Kahit nasa Pinas pa lang, baka hindi talaga sila naliligo araw-araw. Dito ay walang problema. May heater ang tubig, pwede kang maligo ng may mainit na tubig, may heater ang kwarto, walang problema. Ito yung 6 na GPS na i-overtime ko mamaya. Ayan. 4 na bagong GPS at saka 2 repair. Ito na mga kabayan yung overtime ko ngayong Sabado. Nagumpisa ako kaninang umaga, alas 6 ng umaga. Bali, 6 na GPS. Ang isang GPS ay 3 oras magre-record sa satellite. At 6 na GPS times 3 equals 18 hours ang magiging trabaho ko ngayon. Ang magiging overtime ko ngayong Sabado, 18 hours. Ang isang oras ng overtime dito sa South Korea ay 15,000 won. Ita times natin yung 15,000 won sa 18 hours na pagtatrabaho ko dito sa labas ngayong araw. Matatapos ako ay alas 12 ng madaling araw bukas. Mamaya, alas 12. 15,000 won times 18 hours equals 270,000 won. At magkano nga ba ang halaga niyan sa peso? Tumataginting mga kabayan na 10,800 pesos ang kikitain ko sa 18 hours sa pagbabantay ng nagre-record na GPS sa satellite. Bantay lang mga kabayan, magbabantay lang ako, kikita na ako ng 10,800 pesos. Pero 18 hours akong magbabantay dito, di ba? Laki. Kaya yung mga iba dito na dire-diretso ang overtime ay sumusweldo talaga yung mga yan, naabot pa siguro ng mga 200,000 pesos monthly. Kaya nakadepende talaga, malakas talaga mga kabayan, malaki ang susunduin kapag ang napuntahan yung company dito sa South Korea ay laging may overtime. Hindi ko na bibidyohan yung hanggang alas 12 mamaya ng madaling araw kasi i-upload ko na rin itong video dito sa YouTube para mapanood din nyo. Ayun, ang lalaki ng pusa oh. Yan ang binabantayan ko dito mga kabayan, yung mga pusa na yan. Kasi dyan sila naglalaro, nagagalaw nila yung tripod. Hindi pwedeng magalaw yung tripod nawawala sa align yung pagre-record ng GPS satellite. Ang lalaki ng mga pusa na yan. Kailangan talagang bantayan yan Minsan nagtatakbuhan dyan, nasasagi yung tripod, kaya delikado. Baka magalit si boss. Lalaki niya May nagpapakain kasi dyan pinapakain nila yan, yung mga tirahan niya sa mga sulok-sulok ng mga puno. Dito sila umano sa mainit kaya takbo sa camera